Gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iniwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri. Hallelujah, hallelujah, Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus.
Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabatiyan ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay ko, taglay. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Yeah, yeah, yeah. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabagyan ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay ko, taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Kay ganda ng buhay ko, taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Oh, kay ganda ng buhay ko, taglay. Kay ganda ng buhay ko, taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Good morning, magandang Good umaga po morning. sa ating lahat. Sa ating mga palagiang, mga sumusubaybay sa ating Good Morning Jesus
Tunay na pagpapala na tayo ay laging binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang siya ay makasama sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Yes, good morning Lord at good morning sa aking mga kapatid. Diyos nakila at mapagmahal, tunay na ang aming kalagayan ngayon ay nakapaloob sa iyong banal na salita. Tunay na ang aming katuwang lupa ay laging pinalalakas. Salamat po sa maagang papagkising, sa kalakasan ng aming espiritu na taglay ang bawat salita na binibigay mo sa amin. Kaya sa umagang ito, Lord, mangusap ka sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang iyong lingkod, kami mag-asawang Sister Remy, ay mabigyan ng kahalagahan ang aming tatalakayin tungkol sa Ministry of Excellence. Manguna ka sa amin, all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral tungkol sa Ministry of Excellence, tayo po ay nasa ika-4 na bahagi at tatalakayin naman natin ang tungkol kay Nehemiah. Paano nagampanan ni Nehemiah na may kahusayan ang mission na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Okay, si Nehemiah. Talakayin natin, who is Nehemiah? What kind of person is Nehemiah? Oo. Nehemiah is the author of the book of Nehemiah and is the son of Hakaliah. Nehemiah 1:1, makikita natin yan. He probably belonged to the tribe of Judah and his family must have belonged to Jerusalem. At makikita natin yan sa Nehemiah chapter 2, verse 3. So we encourage you to read the whole book of Nehemiah para po maunawaan natin kung paano po kumilos si Nehemiah sa pinagawa sa kanya ng ating Panginoon. Kaya yung dito sa Nehemiah 1 verse 1 ay anak siya ni Hakalias at siya po ay kabilang sa tribo ng ang kanyang pamilya ay kabilang doon sa Jerusalem. Kaya he is very concerned with the rebuilding of the walls of the Jerusalem. Sa Nehemiah 2 verse 3. He was one of the Jews of the dispersion. Ito yung mga lumabas ng Israelites at sila ay nagkanya-kanyang lugar. At subalit ang kanilang loyalty sa Israel ay hindi nawala. Lalong-lalo na itong si Nehemiah. Nehemiah was a layman, but not a priest like Esdras, nor a prophet like Malachi. He served the Persian king in a secular position before leading a group of Jews to Jerusalem in order to rebuild the city walls. Nehemiah's expertise in the king's court equipped him adequately for the political and physical reconstruction necessary for the remnant to survive. The prophet Malachi was a contemporary of Nehemiah. Nehemiah was a layman. Hindi po siya isang propeta katulad nila Malakay. At nung siya ay bata pa, siya po ay hinirang sa isang mahalagang katungkulan na maharlikang tagapagdala ng kopa sa palasyo ng Susa. Kaya bata pa lang po siya ay nasa loob na siya ng palasyo at doon siya ay naglilingkod. Ano naman ang ibig sabihin ng Nehemiah? The name Nehemiah means God comforts or Yahweh comforts, comforted by God. Nehemiah is a masculine name of Hebrew origin meaning is God comforts. Composed of the Hebrew word nakam, meaning to comfort. The name finds its true substance in the Jewish leader, Nehemiah. This revered biblical figure is long celebrated for rebuilding Jerusalem walls after the Jews returned from Babylonian exile. Ang ibig sabihin ng pangalang Nehemiah ay si Yahweh ay umaaliw or God comforts. Ipinapakita ng pangalan ni Nehemiah na ang kanyang pangalan ay nagdudulot ng kaaliwan. Kaya atong Book of Nehemiah ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa. At marami pang mga kaalaman na marami tayong malalaman tungkol sa ugali ni Nehemiah na siya naman nakaakibat doon sa kanyang pangalan. At ang
Panginoon, ginagawa niya si Nehemiah sa paggawa ng mission na kanyang iniatang sa kanya. At maraming mga problema, oposisyon ang hinarap ni Nehemiah, ngunit siya ay inaaliw ng Panginoon dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at tulong na kanyang ibinigay kay Nehemiah habang ginagampanan niya yung kanyang mission dito sa lupa. What is the main message of the book of Nehemiah? Nehemiah, one of Israel's great leaders, tells firsthand the powerful story of the rebuilding of ancient Jerusalem. Itong si Stedman ay sinabi that the book of Nehemiah falls into two divisions, reconstruction and reinstruction. The theme of this book, Nehemiah, is that God fulfills our need for security, protection, and strength. A wall is a very symbolic structure. It is more than just a barrier of stone and mortar. A wall is a statement. The walls of the city of Jericho, sinabi niya dito, an example niya, symbolize the pride and arrogance of that godless city. And that is the reason why God and the people's deafening shout at yung pananampalataya nila ang nagpabagsak dito sa walls of Jericho. God wanted to show that the arrogance of Jericho was no match for the humility of God's people when it was aligned with the limitless power of God Himself. The rebuilding of the walls of Jerusalem symbolizes an act all believers should undertake. God calls each one of them, lalong-lalo na tayo ngayon, that the walls symbolize our lives. What does it mean? Jerusalem is a symbol of the city of God, God's dwelling place and the center of life for the world. In the New Testament, ang sabi ni Stedman, we see that God's ultimate dwelling place is in us, His people. When we rebuild the walls of our individual lives, we reestablish the protection and strength of God in our lives. We all have met people whose defenses have crumbled away. Ito yung mga tao na nawalan ng pag-asa, na hindi nagtiwala sa Diyos, at makikita mo silang sa lansangan drifting along the streets, yung mga lalong-lalo na yung mga mahihirap na tao na involved sa drugs, captive sa alcohol or sexual addiction. But God in His grace will often reach down and take hold of such a person. Lalong-lalo na tayo na tinalaga niya upang maabot natin ang mga taong ito na hindi naniwala at hindi pa nagkatiwalaan ng Diyos. And of course, through the Holy Spirit, through us, He will bring that person out of captivity, and He will work with that person to rebuild the defenses and the strength needed to resist temptation and escape from bondage. The rebuilding of the walls of Jerusalem, the city of God, is a symbolic representation of the way in which the walls of any life, of any local church, of any community, or any of the nation can be rebuilt. Ang sabi ni Stedman, it is a picture of the strength, power, and purpose that God wants to rebuild in us as a barrier to sin, discouragement, failure, and destruction. The text shows us 5-step process that drives Nehemiah's vision, a process that is relevant to any life. One is concern, pangalawa is compassion, pangatlo is commitment, pang-apat ay courage, and number 5 is caution. Ito lahat ay pinakita ni Nehemiah sa pagtugon niya sa panawagan ng Panginoon na i-rebuild itong temple. What was the purpose of the walls of Jerusalem? Ay yung mga padera ay isang proteksyon, at sila rin ay isang mahalagang pisikal na simbolo ng pagkakatatag ng mga Hudyo bilang isang tao. Ang banal na lungsod ay naging isang puwersang nagkakaisa habang ang mga pamilya ay pinili sa pamamagitan ng palabunutan
upang manirahan dito. At makikita natin yan dito sa Nehemiah 11 verses 1 up to 2. Ang mga pinuno ng bayan ay tumira sa Jerusalem at ang iba naman ay nagpalabunutan upang sa bawat 10 pamilya ay kumuha ng isang titira sa banal na lungsod. Ang siyam naman ay nanirahan sa iba't ibang bayan ng Huda at pinupuri ng mga tao ang sinumang kusang loob na tumira sa Jerusalem. Now, bakit mahalaga itong rebuilding of the walls of Jerusalem? Kasi para sa mga Hudyo ay simbolo ito ng kanilang dignidad. Kaya ang pagkawasak nito ay nagdulot sa kanila ng kahihiyan. Kapag naitayo na muli ang pader ng Jerusalem, ay hindi na mapapahiya ang mga tao. Ngayon, papaano naman na ni-rebuild ni Nehemiah ang walls of Jerusalem nang may kahusayan? So ito ngayon yung pag-aaralan natin sapagkat ikokonekta natin ito sa ating topic na Ministry of Excellence. Kaya pag-aralan natin yung buhay ni Nehemiah at sa pagsusuri natin sa Biblia tungkol sa kanyang pagtatayo ng walls of Jerusalem o pader ng Jerusalem, tingnan natin paano niya nagampanan ito ng may kahusayan. Unang-una, Nehemiah accepted the assignment and understood his calling. Siya po ay kinausap ng ating Panginoon at binigyan siya ng isang mission. Ano ang matututunan natin? What are the lessons that we can learn from this? Nehemiah understood the importance of God, of what God wants him to do. Naunawaan niya kung ano ang ibig ng Diyos na maganap at naunawaan niya kung bakit ito ay ipinagagawa ng ating Panginoon. Ngayon, upang mailagay natin sa isang kahusayan ang ating isang gawain, lalong-lalo na kapag ang pinagagawa sa atin ay mula sa ating Panginoon, unay alamin natin, dapat nating malaman at maunawaan natin ano itong gawain na dapat nating gawain. Kasi dapat nating malaman, maunawaan natin kasi para malaman natin paano ko ito gagawin, kailan ito dapat matapos, at ano ang inaasahan sa kanya sa ipinagagawa sa kanyang gawain. Kaya yung Nehemiah 1 verses 1 up to 3, upang ilagay sa kahusayan sa iyong trabaho, ang isa ay dapat malaman, maunawaan ang kanyang trabaho. See, importante po itong mga kapatid. See, na the words of Nehemiah, the son of Hakaliah, now it happened in the month of Chislev, in the 20th year, while I was in Susa. The Hanai, one of my brothers from Judah, came, and I asked them about the Jews who escaped and had survived the captivity, and about Jerusalem. And they said to me, the remnant there in the province who survived the captivity are in great distress and disgrace, because the walls of Jerusalem are broken down, and its gates has been burned with fire. Kaya itong pagkukumpuni ng walls of Jerusalem, itong pader na ito, ay ito'y isa sa huling pangyayari na naitala sa lumang tipan. Yung mga nalabi na mga Israelita ang bumalik sa 70 years na nakalipas at muling itinayo ang templo, ngunit walang pader. Ang lungsod ay nanatiling madaling salakayin. Ang mga taong nanirahan sa isang lungsod na walang matibay na pader ay nananatiling walang pagtatanggol at napapahiya. Kaya yung muling pagtatayo ng pader ay hudyat na muling pinagpala ng Diyos ang kanyang mga tao, ang kanyang bayan. Kaya ang isang magandang pader ay nagbibigay sa kanila, sa mga tao ng pakiramdam na they are secured as a community. Kaya nung si Nehemiah, nung malaman niya ang pangyayaring ito sa walls of Jerusalem, siya ay umiyak. Alam niya na ang kawalan ng pagkukumpuni ng pader ay nagpapakita ng pagkatakot ng mga tao. Kaya yung kanyang pagtanggap ng hindi magandang balitang ito, siya po ay na-depress, siya ay nalungkot at siya ay umiyak. At meron siyang ginawa upang maganap na muli ang rebuilding of Jerusalem. So yun yung una. So how did Nehemiah build the walls of Jerusalem nang may kahusayan?
Una, Nehemiah accepted the assignment and understood his calling. Ikalawa, Ang ikalawa, Nehemiah knew he needs the guidance and wisdom of God to perform his calling. So Nehemiah prayed and prayed a lot. He is a man of prayer. Anong lesson ang matututunan natin dito, mga kapatid? Like Nehemiah, we can open our heart in prayer, observe the blessings that show God's favor in us, and listen with both our mind and heart. Alam naman natin na mahirap gawin at hindi natin gawin ang isang tungkulin na iniyatang sa atin ng Panginoon. Subalit, nandyan ang communication between Him and us na pwede natin siyang tawagan. Humingi tayo ng karunungan na nanggagaling sa Kanya. Kaya Nehemiah prayed for 4 months before God answered his prayer. yan yung ikalawang bagay na Oo. matututunan natin. Una, we Ah, open our hearts to God in prayer. Pangalawa, Na pangalawa, he prayed for prayed 4 for months, 4 months. before God answered his first prayer. Kaya ang sabi niya, now when I heard these words, I sat down and wept, mourned for days, and I was fasting and praying before the God Oh. of heaven. so Kaya, nakita natin oo. dito, Pastor Oying, Ah. merong prayer and fasting. Fasting, oo. So mahalaga pala yun. Ano? Isang magandang pag-aaral din yan, prayer and fasting. Okay. Kaya sa anumang gawain, bawat isa naman sa atin ay alam natin na kailangan nating tumawag muna sa ating Panginoon. Hingi ng kanyang karunungan at hindi natin ito magagawa sa sarili nating karunungan sapagkat limitado tayo. Kaya nga ang sabi sa James, ngunit kung anong ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. At sa Proverbs 16:16, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa. And of course, Proverbs 3:5-6, kayawi ka magtiwala, mong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan, sa lahat ng gagawin, siya'y alalahanin sapagkat upang siya'y ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, dito ay tinuturo sa atin na mabuti munang konsultahin natin ang Panginoon bago tayo kumilos sa isang gawain na napaka-importante sapagkat ang gawaing pinagagawa kay Nehemiah ay hindi para sa kanya. Ito'y gawain para sa Diyos. No, we need the wisdom and the guidance of God. Of course. At kasi alam mo po mga kapatid, kasi minsan merong gawain na madaling gawin. Merong isang gawain na mahirap gawin. Minsan meron namang gawain na napakatagal na gawin. Kaya kung gagawin natin ito na may kahusayan, so matatapos natin ito ng mabuti at sa tamang panahon. Kasi kapag hindi po natin na inayos yung ating paggawa, sayang ang oras eh. 'Di ba? Magastos, sayang ang panahon. Kaya tinuturuan tayo sa Ministry of Excellence. Umpisahan mo sa maliliit na bagay, ito yung gawin mong i-develop mo ito sa iyong personality. Makikita mo, magiging habit mo na ito at magkakaroon ka ng kahusayan sa lahat ng iyong ginagawa, sa lahat ng iyong decisions. So makikita natin ito. Mahalaga ito eh. Kasi hindi lahat ng gawain, madali kasing gawin nating lahat eh. Katlo. Pangatlo, of course, Jesus himself said in Matthew 7:7-8, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. For anyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. So napakainam na matutunan natin lahat ito sapagkat ipinakita sa atin ni Nehemiah kung paano manalangin sa Diyos at makinig sa mga sagot ng Diyos. Once na manalangin tayo, hintayin natin, wait patiently dun sa sagot ng ating Panginoon. Huwag tayong kikilos sa atin sapagkat nagmamadali tayo. Tandaan natin, ang lahat ng bagay ay magiging successful lamang kapag nabigyan natin ng kukulang pagtanggap mula sa Diyos ang ating ipinanalangin. Sa unang kabanata ay gumugol siya ng mahabang panahon sa panalangin mula sa puso na may pag-aayuno. Yun nga ang binanggit natin kanina. At nilawalhati niya ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga katangian ng Diyos. Pinagtapat niya ang mga kasalanan ng mga tao.
Nagtiwala siya sa mga pangako ng Diyos kay Moises na ibalik ang mga tao. Humingi siya ng tagumpay sa harap ni Haring Artaxerxes. Minsan tinanong ng hari si Nehemias kung ano ang nagpapalungkot sa kanya. Mabilis na nanalangin si Nehemias bago sumagot. Take note, before answering the king's question, nagdasal muna si Nehemiah. My brothers and sisters, I encourage you to read yung Kabanata 1 ng Nehemiah. Nung nanalangin ho si Nehemiah, ando doon palagi minention niya yung karakteristik ng Diyos, yung katangian ng ating Panginoon. So dito makikita natin na kapag tayo ay nanalangin sa ating Diyos, we don't just ask or make a request, but i-mention din natin ang kanyang katangian. Oh, you are love. You are good. You are a merciful God. You are a God who cares for your people. You are a God who is merciful. Ang pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan. We don't just make a request, kundi napakalaga na babanggitin mo rin ang katangian niya because it is an act of praise and worship. Mahalaga yon sa puso ng ating Panginoon. Basahin niyo din po mga kapatid, maganda. Okay. Ito yung sinabi niya sa verse 11 ng Sa chapter verse 11, 1. ito O yung isa. Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Saka in chapter 2, God put a plan in Nehemiah's mind at he told the people that God's hands had been favorable to him. At sa Nehemiah 2:11 to 12, dumating ako sa Jerusalem, 3 araw na ako roon, ay 12 hindi ko pa ipinaalam kanino man ang ipinagagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Sa gabi ng 3 araw, gumising ako at lumabas ang lungsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asnong aking sinasakyan. At sa verse 18, at sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila, kaya't naghanda nga sila upang simulan ang gawain. Take note na nagkaroon ng inspection muna si Nehemiah bago niya umpisahan dito. And of course, kung titingnan natin ang sarili, kung pupunta tayo sa isang lugar, di ba, pinagpe-pray muna natin yan. Tinitingnan natin ang lugar at kinakas out natin yung mga masasamang espiritu na nandoon bago natin umpisahan ang ating gawain. Napakainam na kunin natin ang pagpapala ng Diyos before we proceed to our first hand na gawin ang bawat bagay na pinagagawa ng Diyos. So, konsultahin muna siya at magkaroon ng pagpapalang mula sa Kanya. So dito makita natin, Nehemiah knew na yung kanyang gawain na kanyang gagawin ay kailangan niya yung guidance at wisdom ng ating Panginoon. Kaya ang kanyang ginawa, he prayed a lot. And you will read sa book of Nehemiah, Nehemiah is a prayerful person. Kaya yung matututunan natin sa kanya, let's open our hearts. Ikalawa, mga kapatid, ay pray a lot, keep on praying. At ikatlo, sabi ng Diyos, ask and you will receive, so say your prayer request. At ikaapat, we have to remember that prayer is essential to know God's will. Of course, we have to communicate with the Master. Prayer is the fundamental act of every believer. Lalo na kung merong mga ipinagagawa ang Panginoon sa atin. Kaya yung mga leaders ng Diyos, yung mga believers ng ating Panginoon, yung mga followers ng ating Panginoon, dapat po maliwanag nating naririnig ang boses ng ating Panginoon. The Lord can always speak to us and communicate with us anytime. Ngunit kung hindi natin ibabaling ang ating puso sa boses ng ating Panginoon, ay hindi natin magagampanan ng kahusayan ang pinagagawa niya dahil kasi, this is a holy job, a holy responsibility that we have to perform this ng merong kahusayan at magaganap natin ito kung tayo po ay makikinig sa boses ng ating Panginoon at kukunin natin yung kanyang mga instructions. So yung ikaapat, tatandaan natin, prayer is very important in knowing God's will and doing God's will. Ikalima, Ikalima, hindi Yes. lang siya nag-pray para sa gawain. Nehemiah faced his opposition with prayer. What could be more excellent but to pray to God?
Yes. Maraming opposition na nagsasabi sa kanya na hindi mo matatapos yan at hindi mo magagawa yan. So balit ang heart ni Nehemiah nakapokus sa Diyos. Hindi sa kanyang kakayahan, hindi sa kanyang mga tauhan na gagamitin, mandi nagtiwala siya sa ating Panginoon. Nehemiah responded to his enemies with prayer and faithfulness to God's plan. Hindi siya nag-shy away from facing external or internal strife, but used those circumstances to trust God and seek the welfare of the city. Kaya nga, sa bawat sitwasyon, sa ating gawain, marami mga hindering spirit na gustong pumigil sa ating gawain. Katulad ni Nehemiah, marami mga hindering spirit na bibigay sa kanya ng opposition sa pagtatayo ng walls of Jerusalem. Subalit, nagtatiwala siya sa Diyos at alam niya na ito'y matatapos ng tama sa oras. So, paano nagawa ni Nehemiah with excellency ang kanyang gawain? Ito na yung ikatlo. Nehemiah acted with excellency. How? He has a plan on how to do the command of God. So, ano yung matututunan natin mga lessons dito? Okay, number 1, lift up to God, pray to God, bring all our plans to God. Kung ano man yung plano natin na inaayos natin, binabalak natin, bring them all up to the cross of God. Bring them all at the foot of the cross. Because there is grace, there is love, there is mercy. Kaya yung Proverbs 16 verse 1, see, lift up sa Diyos, manalangin tayo sa Diyos. Purihin na ating Panginoon. Bring all our plans to God. Yung 16.3, Proverbs 16.3, pagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Uy, ang ganda ng encouragement na yan. Proverbs 16.9, ang tao ay nagbabalak, ngunit si Yahweh ang namamahala sa iyong mga aksyon. So, yun yung unang matututunan. At pangalawa, Nehemiah asked permission and help from the king, and the king granted Nehemiah's request. Nehemiah knows what he is going to do, and he acted with wisdom. At nung tinanong ng hari, paano kita matutulungan? Sinabi niya, pero nag-pray muna siya, no, bago siya sumagot sa hari. At anong nangyari? Humingi siya ng mga certification at humingi din siya ng mga equipment o yung mga dapat niyang gamitin sa rebuilding. At ito namang lahat ay naganap. Kaya sabi niya dito sa Nehemiah 1:11-12, dumating ako sa Jerusalem, 3 araw na ako ay roon, ay hindi ko ipinaalam sa kanino man ang ipinapagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Sa gabi ng 3 araw, gumising ako at lumabas ng lungsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asnong aking sinasakyan. So dito, humingi siya ng tulong sapagkat alam niya na hindi niya magagawa ito mag-isa. So the plan, yung kanyang balak na gawin, includes teamwork. It includes persistence. It includes cooperation, and most of all, pagtitiwala sa ating Panginoon. So, whatever we plan to do, we should really take time to make careful plans and listen to God's guidance. Kaya si Nehemiah, ito ang kanyang ginawa. Kaya nung pumunta siya doon sa Jerusalem, ay tiningnan niya munang mabuti kung ano ang naganap doon sa kanyang gagawin. At kanya namang nakita at hindi muna niya sinabi ito sa kanyang mga kasamahan. Sinuri ni Nehemiah ang lungsod at bumuo siya ng isang plano kung paano niya gagawin. So ang nangyari, excellence builds trust. Nehemiah built a team. At dahil sa pagtitiwala nila kay Nehemiah, nakuha niya ang maraming mga tao. Nakuha niya ang tiwala ng mga tao. Pinahintulutan siya nitong bumuo ng isang pangkat. See? Nagkaroon sila ng isang team upang matupad ang vision ng Panginoon. Ang mga tao ay nakibahagi sa vision na ito upang ito ay magkaroon ng katuparan. Pagkat sinabi sa kanila ni Nehemiah ang kahalagahan ng rebuilding ng walls of Jerusalem. At pagkatapos ay lumago at maraming mga tao
ang sa kanya ay sumanib o sumama sa pagganap ng command ng ating Panginoon. At nagamit nga ang mga iba't ibang kaloob ng Diyos. You know, every person ay mayroon tayong mga ibinigay ng Diyos na mga kaloob at ito ay kanilang ginamit. At ang bawat isa na tao ay meron siyang gawain na nakatalaga para sa Kanya. So here we learn that excellence builds trust. Ang kahusayan ay bumubuo ng tiwala. Alam niyo, maraming mga tao, kasi example, nakita nila na itong church na to, so, ito po ay mahusay at nakikita nila na merong excellency sa church na ito o sa kumpanya na ito. Alam niyo, hindi mo kailangan mag-invite ang mga tao. They themselves will come. You don't have to invite them. They themselves will come and join you. Maski sa isang product na kapag meron kang binibili at nakita mo ito ay mahusay, even you yourself, sasabihin mo pa nga sa ibang tao, uy, maganda itong product na nabili ko, ito ring klaseng ito ang inyong bilhin. So here we see that excellence builds trust. And to be able to lead effectively, ganito ang ginawa ni Nehemiah. You see? Hindi lang niya sinabi kong, ito ang gawain mo, ikaw ito dito, dito ka gagawa, ito ganito, ganoon. See? Hindi lang siya basta nag-issue ng order. At pagkatapos ay dapat kinuman niya ito, dapat ito ko nandirito ka sa ganitong oras. Alam niyo ang nangyari, he himself is actively participating in the work that has to be done. Siya po ay naging isang mabuting halimbawa rin na manggagawa. Hindi lang siya basta nag-uutos at command ng command. He himself was actively participating. Alam niyo kasi kung minsan, merong mga tao na, ang tagal naman ginagawa natin ito. Ang hirap-hirap naman itong ginagawa natin ito, Nehemiah, ganon. You know, there are times that may mga mangungusap ng ganon. Ngunit si Nehemiah, binigyan niya ng kahusayan ang kanyang pagganap ng kanyang trabaho, he allowed himself to be the model. Kumilos din siya at gumawa din siya ng may kahusayan. Kaya there are two important things na kailangan natin kapag we build a team, and that is called shared leadership, and that means giving empowerment for others to act. Why? Because delegation can increase our fruitfulness. Meaningful relationship, ito po ay batay ayon sa transparency and trust. And trust is the glue that holds the team together. At ito ang ginawa ni Nehemiah doon sa kanilang gawain in rebuilding the temple. Ikaapat. Ang ikaapat ay kanina nabanggit natin, Nehemiah knew the work to be done is not easy and there are oppositions, but he was patient and hopeful. Anong matututunan natin dito mga kapatid? Whatever work we need to do, we need to be patient and hope for the best outcome. And of course, pag may opposition, kailangan aware tayo sa sensitivity ng ating emotion. Kasi pag nakita natin na masama na ang timpla ng bibig ng ating naririnig, ang tendency natin ay sumagot din ng pabalang, sumagot din ng negatibo. And of course, hindi dapat pala yun. Maging sensitive tayo na ang lahat ng bagay ay manggagaling sa salita ng Diyos, hindi sa sarili nating emotion, sapagkat walang magaganap na victory. And of course, once you commit yourself, naging concern ka sa pagmamalasakit sa isang gawain, magkakaroon ng victory, and that victory will result to revival. Revival to yourself, revival to the people na pinapamamahalaan mo. Kaya nga dito sa Nehemiah 6:9-14, sabi, tinatakot nila kami upang itigil ang gawain. Nanalangin ako, O Diyos, palakasin po ninyo ako. Minsan ay dinalaw ko si Semaya na anak ni Delasias at apo ni Mahetabel, sapagkat hindi siya makaalis sa kanyang bahay. Sinabi niya sa akin, halika, pumunta tayo doon sa templo, sa tahanan ng Diyos, at doon ka magtago, sapagkat anumang oras ngayong gabi ay papatayin kanila. Ngunit sumagot ako, hindi ako ang lalaking tumatakbo o nagtatago. Akala mo ba'y magtatago ako sa templo para iligtas ang aking sarili? Hindi ko gagawin iyon. Napag-isip-isip kong hindi isinugo ng Diyos si Semaya.
Binayaran lamang siya ni Sanballat at Tobias upang ako'y bigyan nila ng babala. Sinuhulan lamang nila siya upang takutin ako at itulak sa pagkakasala. Sa ganoong paraan masisira nila ang aking pangalan at ilagay ako sa kahihiyan. Nanalangin ako, O Diyos, parusahan po ninyo sila, Tobias at Sanballat, sa ginawa nila sa akin. Gayon din po ang gagawin ninyo kay Noadias, ang babaeng propeta at iba pang mga propeta na nagtangkang takutin ako. Kasi meron ngang mga gawain na madali, merong gawain na mahirap, meron namang matagal bago matapos. That's why, alam nyo, we really have to be patient. Magpasensya tayo. Lahat ng mga gawa natin, madali o mahirap, lagyan natin ng pagtitiis, mga kapatid, para mabigyan natin ng kahusayan at magampanan natin yung ating gawain ng maayos. Kaya si Nehemiah, alam niyo, ang dami ho niyang opposition dito, pero nagpapasensya ho siya. Lagi siyang nananalangin. So nakita ko dito yung kanyang pinaka-secret, yung pagtitiwala niya sa Diyos. So ano man yung nagaganap sa pang-araw-araw nilang construction, lagi ho siya nagpipray. So ito makita natin, napakahalaga pala talaga ng prayer sa buhay natin. Whether we are doing something big or something small, well, it is best and it is always the very best to pray to the Lord, to seek His guidance and His wisdom. Nagtitiwala kasi si Nehemiah na, itong ginagawa kong to, bigay sa akin ng Panginoon ito, utos sa akin ito ng ating Panginoon at gagamitin ako ng Diyos para ma-rebuild ang walls of Jerusalem. Kaya ngayon, sa kapanahunan natin, alam nyo, fast-paced talaga yung mundo natin ngayon. Alam, mabuti kung minsan you really stop and then you pause for a while and communicate with God and pray to God para po magkaroon tayo ng pasensya kasi kung minsan nabibigla tayo sa dami ng ginagawa natin, nag-explode na tayo dahil sa pagod natin sa napakaraming mga ginagawa. Number 2, and Nehemiah recognized God's blessing and favor. Makikita natin yan sa Nehemiah 2, verse 8, saka sa 18. And share the news with people to give them hope. Sa isang gawain, hindi lang natin ginagawa yan. Mandi, binibigyan natin ng kumbaga, ito na ang nagawa natin. Ano pa ang gagawin natin? Ano ang kakulangan mo? Ano ang pangangailangan mo? So, merong instruction, merong mga kumbaga, 1, 2, 3, 4, 5, ina-explain mo sa iyong mga kasamahan kung ano na ang progreso ng iyong gawain. So, binibigyan mo sila ng pag-asa na sa ganitong pamamaraan, sa ganito nating ginagawa, ay mapagtatagumpayan natin ito. Sapagkat ang sabi nga ng binasa ko kanina, pagmamalasakit sa kapwa, and of course, compassion na hindi mo kakayanin ng bawat gawain na wala ang tulong ng Diyos. And of course, courage pa rin. Kailangan mo ng katapangan pagdating sa mga opposition na gustong pamahalaan ang iyong ginagawa. And of course, once you have the courage, you commit yourself, and of course, nandun na ang pagpapalang manggagaling sa ating Panginoon. So ikatlo pa, paano nabigyan ng kahusayan ni ni Nehemiah ang kanyang gawain? Nehemiah keeps on encouraging and inspiring the workers by sharing that God is with them. So lagi niyang pinaalalahanan, ang gawain ito pinagagawa ito ng Diyos, at dahil sa pinagagawa ng Diyos, kasama natin siya, di ba? Ang Diyos ka, sabi niya, and I shall be with you till the end of age. So, yun ay kanyang pangako kapag siya ay nagbigay ng isang utos sa ating lahat. So, ano yung matututunan natin dito, di ba? God's presence motivates us to work at our best. O nga naman, pagka nalaman mo, nakasama mo ang Diyos na sa iyong ginagawa, nagkakaroon ka ng kalakasan ng loob na ito ay gawin ng mahusay. At kung medyo nahihirapan ka na, di ba, maipagpapatuloy mo to because sasabihin mo, God is with me, kasama ko ang ating Panginoon. So, God's presence, ito ay nagbibigay sa atin ng motivation na ibigay natin ang ating kahusayan sa anumang ginagawa natin. Di ba, mga kapatid? That's why excellence
inspires people. Kapag nakikita nila na, yung aking leader, talagang ang sipag-sipag, di ba? Talagang dinadagdagan niya ng kahusayan yung kanyang gawain. Ay, naaano na rin tayo, na-inspire na rin tayo na gawin yung kanyang ginagawa. Kaya makikita natin, kapag nakita mo isang tao, mahusay na gumagawa siya, talagang nandoon yung pagsisikap niya na may ayos yung kanyang gawain, nahihikayat din tayo na tayo ay gumawa ng ganong klaseng uri ng gawain. So excellence inspires people. Kasi ito'y nag-uudyok sa tao na kumilos tayo ng mahusay at bigyan natin ng kahusayan ang ating gawain. Kaya yung mga kasama ni Nehemiah, naku, masipag ho silang lahat. Pakita ninyo, in 52 days, natapos agad nila yung kanilang gawain. Kaya Nehemiah 2:17-18, pagkatapos sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila kung papaano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. So, paano na-encourage ni Nehemiah ang mga workers? Palagi siyang nagre-remind sa kanila, kasama natin ang Diyos. Yung ginagawa natin, para sa Diyos ito at para sa ating bayan, para mawala na ang kahihiyan ng mga mananampalataya. Kaya yung kanyang layunin, nakafocus talaga doon si Nehemiah Kaya nandoon naman at nakikiisa sa kanya ang mga manggagawa. Marami silang mga ginawang pagkilos, marami silang ginawang mga pagbibuild ng mga iba't ibang lugar noong walls of Jerusalem at sila naman ay nagtagumpay. Makita rin natin yan dito sa Nehemiah 4 verses 1 up to 14. So mahaba ito, kaya basahin nyo na lang po, Panginoon. Kaya, mga kapatid. Mga kapatid, Nehemiah 4 verses 1 up to 14. Basahin nyo. Kaya nga, I encourage you to read the whole book of Nehemiah. Alam nyo, maganda to, very encouraging yung kanyang pagkilos. Kaya si Nehemiah bilang isang leader at isa ring lingkod ng ating Panginoon, naintindihan niya ang mga taong kanyang pinamumunuan. Siya ay nagbibigay ng lakas ng loob. Alam niyo, napapagod din naman ang mga tao no? Lahat naman tayo sa ano man ang ginagawa natin nagkakaroon din naman tayo ng kapaguran. Ngunit, binibigyan nila ni Nehemiah ng kalakasan ang mga tao sa pagbibigay ng paalala na kasama ang Diyos at ang ginagawa ay isang banal na gawain sapagkat ito ay para sa Diyos at para sa mga mananampalataya. Ginagawa nila ito to give honor and glory to God. Kaya ang nangyari, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Okay, purihin ang Panginoon. Bati muna tayo. Nandito, bati muna tayo sa mga may birthday. Purihin ang Panginoon. Okay, November 24. Yan, happy birthday. Minister Otan Bartolome. Wow! Brother Otan. Nasa outreach. Pag-uwi mo. Maghanda ka. Brother Juan Alamag, Sister Melba Dimaano, Brother Floro Asansa, Brother Carl Christian Serad, Sister Jonaline Opiniano, Sister Sophia Castillo, and belated happy anniversary, Sister Beatriz and Brother Simeon Villanueva. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Happy birthday sa inyong lahat. Subayin nyo ang pagpapala ng Diyos ngayon at magpakailanman. Have a bright day, have a good day, have a happy day. It's your special day. Happy birthday to
anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Purihin ang Panginoon. Meron tayong awitin, Sister Jam? Do we have a repeat song? Okay, let's see. Okay. Oh, yan. Repeat new song of the week. How good it is to give thanks to you, O Lord. Wow. Composed by Sister Connie Gaudilla. Oh, great. Okay, pakinggan po natin mga kapatid. Though I may fall, constant love, oh Lord, keeps me up. When I'm anxious, worried, comfort me and make me glad. I'll sing your praises to wonderful things you have done. I'll be glad and rejoice, for you have called me to be saved. How good it is to give thanks to you, oh Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, your faithfulness through all of my days. Though I may fall, constant love, O Lord, keeps me up. When I'm anxious or worried, you comfort me and make me glad. Sing your praises to the wonderful things you have done. I'll be glad and rejoice, for you have called me to be saved. How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, faithfulness through all of my days. How good
is to give thanks to you, oh Lord. Oh, how good it is to give thanks to you, oh Lord. Oh, how good it is, how good it is, oh Lord, to give you thanks. Purihin ang Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng mga biyaya mo. At salamat din, Lord, sa lahat ng mga favors and blessings na aming laging natatanggap. At sa aming marami pang mga prayer requests, ay alam namin, Panginoon, matatanggap namin ang lahat ng yan sa iyong takdang panahon. All for the glory of our Lord Jesus Christ. Now, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral tungkol kay Nehemiah, sino ba yung mga kasama ni Nehemiah sa kanyang gawain in rebuilding the walls of Jerusalem? Mga kapatid, basahin niyo po yung Nehemiah 3, ay doon po ay nakadetalye kung sino-sino ang mga taong nakasama ni Nehemiah. You know, Nehemiah is a leader who planned his work and worked his plan. And the way he did it is an example for us to learn and study. Para kung magagamit natin ito sa ating pang-araw-araw ng buhay, mabuti rin naman na ito ay ating malaman. You know, 38 individual na manggagawa ang pinangalanan sa kabanatang ito sa Nehemiah 3. 42 magkakaibang grupo ang natukoy. Marami rin ang mga manggagawa na hindi pinangalanan ni Nehemias na ang mga gawain ay mahalaga at ang bawat manggagawa, pinangalanan at hindi kilalang kilala, ay itinalaga sa isang lugar at sa isang gawain. So dito matututunan din natin una, Nehemiah was a leader who planned his work and worked his plan. And another lesson that we can learn, God uses all kinds of people. So binanggit sa kabanata ang mga pinuno ng saserdote sa Nehemiah 3, chapter 1, 12 to 19. Mga lalaki at mga babae, Nehemiah 3:12. Professional na mga manggagawa, Nehemiah chapter 3, verse 8 and 32. At maging ang mga tao mula sa labas ng lungsod, Nehemiah chapter 3, verse 2, verses 5 and 7. May lugar para sa lahat at trabaho para sa lahat. There is a job for everyone. May mga taong gumagawa ng higit na trabaho kaysa sa iba. Nehemiah 3:11, verses 19, 21, 24, 27, and 30. At meron din namang mga ilang tao na nagsusumikap ng higit kaysa sa iba sa Nehemiah 3, verse 20. So dito makikita natin, kapatid, na ang dami palang nakasama ni Nehemiah at silang lahat ay kanyang pinamunuan, giving each and every one of them a particular job to do. Okay. Ano pa matututunan natin? Number 4. So sa dami ng mga individual, mga professional ng grupo, iba't ibang skills at talento, parang maraming nainggit sa kanya. So maraming opposition ang ibig pigilan si Nehemiah na gawin ang pinagagawa ng Diyos. Madalas sila ay binubuli, madalas sila ay tinetreten na atakihin, madalas ay bigyan ng kompromiso si Nehemiah na huwag mo nang gawin yan, dito ka na lang sa labas. And marami pang mga masasamang pangungusap ang natatanggap nila. Subalit, no obstacles can stop Nehemiah in rebuilding the walls of Jerusalem. Walang makakapagpigil kay Nehemiah sapagkat ang tulong ng Diyos ay nasa kanila. Dapat natin tingnan na ang mga hadlang na ito ay isang hamon upang magpatuloy at magtiwala tayo sa pinagagawa ng ating Panginoon sa atin. So, anong matututunan natin dito? No obstacle can stop Nehemiah in rebuilding the walls of Jerusalem. You see? Walang hadlang, walang makakapigil sa kanya pagkat alam niya na yun ay inutos sa kanya ng Panginoon. At pangalawa, we should look at obstacles as challenges
to press on and trust the Lord. Tingnan natin yung mga obstacles na iyan bilang mga hamon upang tayo ay magpatuloy at higit sa lahat, magtiwala tayo sa ating Diyos. Kaya yung Nehemiah 4 verses 1 up to 6. Okay. Nehemiah 4 verses 1 up to 6, ang balitaan ni Sanballat na aming itinatayong muli ang pader, nagalit siya at kinutya kaming mga Hudyo. Sa harapan ng kanyang mga kasama at mga hukbo ng Samaria ay sinabi niya, ano kaya ang iniisip ng mga kawawang Hudyong ito? Itayong muli ang Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog at gawain iyon sa loob ng isang araw? Akala ba nila'y magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog na bato roon? Sa tabi niya ay nagsalita naman si Tobias na Ammonita. Ano bang klaseng pader ang gagawin ng mga Hudyong iyan? Madaanan lamang iyan ng asong gubat ay tiyak naguguho na. Sa narinig kong ito, ako ay nanalangin. Tignan mo kami, O Diyos, kung paano kami kinukutya. Mangyari sana sa kanilang masamang hangad nila laban sa amin. Maubos nawa ang kanilang maari-arian at madala silang bihag sa ibang lupain. Huwag mo silang patawarin at huwag mong kalimutan ang kanilang mga kasalanan sapagkat tinamak nila kaming mga nagtatrabaho. Lalo kaming nagpatuloy sa pagpatayo ng pader kaya't hindi nagtagal nang alahati na ang taas nito dahil masigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. Kaya pinaalalahanan palagi ni Nehemias yung kanyang mga manggagawa na magtiwala sa Diyos. You see? At sila ay nagtatrabaho ng may kahusayan sapagkat ito ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya ang ginawa ngayon ni Nehemiah, naglagay siya ng hudyat ng tunog ng trumpeta upang sila ay magtipon at magtiwala sa Diyos na ipaglalaban sila. So ginagather din niya yung mga tao, minimiting niya yung mga tao at pinagsasabihan niya na patuloy natin gawin itong pinagagawa ng Diyos pagkat kasama natin ang ating Panginoon sa Nehemiah 4:16 to 23. Kaya ginagawa ng mga kaaway niya kung ano pinagagawa upang maitigil yung paggawa ng rebuilding ng walls of Jerusalem. Pero hindi niya ikino-compromise yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Nakita natin dito sa Nehemiah, nagpatuloy siya sa kanyang gawain. Kaya maraming mga ginagawa, hinihikayat siya na kung ano-ano ang dapat niyang gawin, makipag-compromise siya. At nais nilang mapahiya si Nehemiah sa pamamagitan ng iba't ibang mga paninira na kanilang sinasabi. Ngunit nagtagumpay si Nehemias sa lahat ng oposisyon. Kaya naitayo nila ang pader na gumuho sa loob ng 17 taon. Kaya sa loob ng 52 na araw ay makikita nating natapos nila ang gawain. Okay. At ikatlo, nakita pa natin dito, Nehemiah is not, discouraged by adversity. What is adversity? Kahirapan. Kasi hindi naman talaga madali mag-build. Construction is not an easy job. Whether you are constructing simply a car garage or a house or just a small space, ay talaga naman pong mahirap yan. Hindi po yan madali. No, kasi nga may mga oppositions. Kaya sa pagtatayo nila ng rebuilding the walls of Jerusalem, bagamat mahirap, may kahirapan ang gawain, nagpatuloy si Nehemias kahit na dumarating po ang kahirapan. At yung mga tao, maaaring silang sumuko na. Ano ba to, Nehemias? Ano ba mga sinasabi ng mga tao dito sa ginagawa natin? Pero alam mo yung pagtitiwala niya sa ating Panginoon at higit sa lahat yung kanyang panalangin, ito ang nagbigay sa kanila ng kalakasan. Okay. Number 5, and Nehemiah knew to perform his work with excellency. Dahil alam niya na dapat niyang gawin ang pinagagawa sa kanya ng may kahusayan, he must be a man of integrity. He is fully focused on obeying God. So ano yung matututunan natin dito? Unang-una, Nehemiah paid attention to his actions and focus on pleasing God. Hindi ang kanyang sarili, mandiya, katungkulan niya na i-please ang ating Panginoon with integrity. Yan ang hindi siya pabago-bago ng isip
at nakatuon lamang siya doon sa gawain na pinagagawa ng Diyos. In Ephesians 5, Kaya nga 10, dito sa Ephesians 17. 5:10 to 17, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon, kahiyahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano ang talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagin ka ni Kristo. Verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin niyo ang ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain niyo kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. So ano pa yung matututunan natin? Nehemiah always obeyed God. Great, di ba? Sabi nga yung John 14:15, if you love me, you will obey my commandments. So what will God do if you obey Him? Ano ang gagawin ng Panginoon kapag tayo ay sumusunod? Makikilala tayo ng Diyos dahil sa ating pagsunod. Maging ang mga nakapaligid sa atin, mabibigyan ng inspiration dahil sa ating pagsunod sa Diyos. Makikita nila ang ating pagkilos, ang ating paggalaw, paggawanap natin ng ating gawain, ay nandoon yung ating pagsunod sa ating Panginoon. So this now, therefore, inspires also people to come unto God. At kung ano man ang pinagagawa, ay magagawa mo yan ng may kahusayan sapagkat alam mo na ang Diyos na iyong sinasamba at pinanampalatayaanan ang iyong master. At ikatlo, isa pang matututunan natin dito mga kapatid is Nehemiah kept his promise. See, to be a man of integrity, alam niya na kailangan tuparin niya ang kanyang ipinangako. Kaya in Nehemiah 13:6, in the 32nd year that Artaxerxes was king of Babylon, I had gone back to report to him. So, nangako siya sa hari na siya ay babalik. At siya naman ay bumalik. At siya ay tahimik na nagtrabaho para kay Haring Artaxerxes bilang tagadala ng inumin. So, nangangahulugan, yun ay titikman niya na muna yung alak bago niya ibigay doon sa hari. At hindi siya nagkakaroon ng takot, hindi siya nagpapatalo sa takot dahil kasi merong mga naganap doon sa kaharian na hindi naman tama, na kanyang itinuwid yun isa-isa. So, tinupad ni Nehemiah yung kanyang pangako at kanyang inayos ang galaw o ang sistema doon sa loob ng kaharian. Kasi may mga nangyari doon na hindi tama ayaw niya yon. So being a man of integrity, inayos niya yun at iyon naman ay naganap. Makikita ho natin yan dito sa Nehemiah 13 verses 8 to 22 and verse 30. So nilinis niya yung mga rooms doon at yung mga tao, muli niyang ipinaalala, ganito ang mabuti nating gawin at ipinaalala din niya na ito ang batas na dapat nating sundin. Kaya sa buong aklat po ng Nehemiah ay makikita natin ang si Nehemiah ay bilang isang tao na tunay na nakatuon o nakafocus sa ating Panginoon. Kaya kung mapapansin po ninyo, yung mga pag pinag-aralan mo itong Nehemiah, alam nyo, maraming mga commentaries ka mababasa. But there is one important sentence. Merong isang sentence doon na lagi kong nakikita. Basahin mo yung iba't iba. Alam nyo, he is a great leader. Sabi nga niyan, naging isa siyang mabuting pinuno. Yun ang nakita ko Palagi nilang binanggit yung word na yun. Na isa siyang mahusay na pinuno. Kaya kahit alam ni Nehemiah kasi being a man of integrity, alam niya kung ano ang kahihinatnan ng buhay ng isang taong nananampalataya at sumusunod sa ating Diyos at yung mga taong hindi naman nananampalataya. So, ngayon, ang ginawa niya, to keep himself from, para hindi siya marumihan ng kasalanan,
natili po siya na connected sa ating Panginoon. Kaya doon papasok, napakahalaga palagi yung marunong tayo sa Word of God at saka marunong tayo makipag-communicate sa ating Panginoon. Okay. Now, what other lessons can we learn from the story of Nehemiah? One of the powerful messages of Nehemiah is how much you can accomplish when you align yourself with the plan and will of God. Oo nga naman. Kapag tayo po ay nabigyan ng assignment, it is always important that we align our plans, our work, yung method ng ating gagawin, naka-align po yan lahat sa plano ng ating Panginoon. Because the plan of God always succeed. Kaya dito papasok yung napakahalaga na naunawaan natin yung ating gagawin, alam natin ang ating gagawin, sino ang ating master, kailan natin ito dapat tapusin, at hihingi tayo ng guidance at wisdom sa ating Panginoon. At yun ang ginawa naman ni Nehemiah. So ito ay isang napaka-importante at mahalagang mensahe para sa ating lahat na iayon natin ang ating pagkilos at ang ating paggawa ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. Okay. Pangalawa, yung, of course, yung Psalm 133. Alam natin yan na ikinalulugod ng Diyos na makita ang kanyang mga tao na gumagawa sama-sama sa isang pagkakaisa, sa isang puso, sa isang pag-iisip. So, ilalagay tayo ng Diyos sa isang sitwasyon na we work together in one accord, with one heart, and of course, with one mind. And as we go along with our work, makikita natin ang bawat gagawin natin ay magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon at matututunan natin na napakaligaya at kahanga-hanga nga na ang sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid sa isang gawain na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. And of course, sa John 15:5, He that abides in me brings forth much fruit, for without me you can do nothing. Of course, hindi natin magagawa ang mag-multiply at mag-grow ng mga tao na tayo lamang ang gagawa. Kailangan natin, mula sa atin, magbigay tayo ng halimbawa at yung halimbawa na yan ay matututunan ng mga tao nga pinapasulan natin. At unti-unti, mag-multiply yan. 1, 2, 3, 4 at makikita natin na ang bawat gawain na pinagagawa ng Panginoon ay isang pagpapala na siya lamang ang makakagawa sa tulong ng banal na Espiritu at of course, through our obedience and abiding with Him and aligning ourselves to the work of God. Ang sikreto po ng kagalakan at tagumpay sa gawain natin sa buhay, gawin natin lahat ito para sa ating Panginoon. Kaya yung Colossians 3:17, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father and through Him. Kaya ito po ay isang mahalagang paalala para po sa ating lahat. And then also in Psalm 128 verse 2, you will definitely enjoy what you have worked hard for. You'll be happy and things will go well with you. Yan po ay isang magandang balita na ginagantimpalaan ng Diyos ang mga nagsisikap at yung mga nagtsatsaga at nagtitiis sa iba't ibang paraan ay ginagampanan ang gawain. At kung tayo po ay nagtatrabaho ng may kahusayan at patuloy nating inilalaga ang ating gawain with a solid work ethic, ano ba ibig sabihin nito? Tayo po ay nagtatrabaho, tayo po ay gumawa with determination at meron tayong kasiyahan doon sa ating ginagawa. At anuman ang ating ginagawa, we take this as something that is important. Hindi natin sasabihin, ginagawa ko, ganito lang naman yan simple lang yan, pwede na yan, okay na yan, yung ganoon. Hindi po. Kailangan po, ano man ang ginagawa natin, maging ito po isang maliit lamang o malaking responsibility, mahirap gawin, madaling gawin, matagal gawin. Let's give our best. Lagyan natin ng kahusayan. You see, treat every job or every responsibility that we are assigned as something very important. Okay, kaya yung 1 Corinthians 3:13 to 15. Diyan, okay.
Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon na hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo roon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Yung Romans 6. At sa Romans 6:6-7, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ito ang kumbaga, kung titignan mo ang ating gawain, pagkatapos ng mahabang gawain, umidad ka na ng, umabot ka ng 80, no? Nagagawa mo pa ang tungkulin. Di ba nakatutuwa na pagmasdan mo ulit ang iyong pinanggalingan? Tignan mo paano ka nag-umpisa, paano mo nagawa ito, at umabot ka sa ganong edad at malakas ka pa rin. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay nasa iyo, physically at spiritually. Lahat yan ay makakamit natin sapagkat naaayon naman ang gawain natin sa pamahalaan ng ating Panginoon. Ang dapat lang nating gawin, every time na gagawa tayo, Lord, grasya mo pa rin ang magbibigay sa akin ng kalakasan at grasya mo pa rin ang tutulong sa akin sa paggawa ko ng tungkulin. At maalis ang anumang damdamin na ibig nating, kumbaga, yung mga hindering spirit, mawawala yan sapagkat yung grasya ng Diyos ay napakainam, sufficiently provided for us every day in our life. Kaya yung buhay natin, mga kapatid, langin natin ipanalangin sa ating Panginoon, hingin natin sa Kanya ang grasya, ang Kanyang awa, ang Kanyang dakilang pag-ibig, at ang Kanyang pag-ibig niya, walang hanggan niya, laging sumasa atin. Ika nga, it's new every morning. At samahan tayo ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. And that we may be able to give honor and glory to God every day of our lives. In Jesus' name, closing prayer. Lord, marami pong salamat na mula sa kay Nehemiah, nakita namin na napaka-importante ng ginawa niyang tungkulin nung paman. At hayaan mong halimbawa ni Nehemiah at ang mga katulong niya sa paggawa at pagtayo ng walls of Jerusalem ay maitayo rin namin ang iyong pinagagawa sa amin na ipamalita ang iyong mabuting balita sa mga tao na nangangailangan na ito. At bigyan mo kami ng katungkulin na sa pamamagitan mo lamang kami makakagawa, hindi sa amin sa sarili naming pamamaraan. At gayon pa man, Lord, nagpapasalamat na kami sa panahon na ito na hanggang ngayon ay nagpaprovide ka pa rin sa amin ng graces and favors upang mabigyan namin ng kahalagahan ng pagkakatawag mo sa amin. Pagpalain mo po kami lahat, Lord, ang aming gawain, ang aking mga co-workers sa Vineyard, at patuloy mo kami bigyan ng kalakasan na manggagaling sa iyo, all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Good day, everyone. God bless. 2 Timothy